Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Notif, giving you guys another reaction video. On this time, we're talk about Flip Top Lip Cram versus Aubrey sa Isabuhay 2025. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay Lip Cram, shoutout kay Aubrey, shoutout sa buong staff ng buong Flip Top dahil sa inyo wala akong reaction dahil hindi kayo mare-request saan. At maraming salamat kalagi kay Sir Enigma. Sana huwag niyang bigyan siya ng stress at palagi dapat siyang malusog para meron tayong flip top. Kasi pag na-stress si Sir Arik at wala sa mood, baka wala tayong flip top. So tuloy-tuloy lang tayo guys. So hayaan nyo lang tong mangyari ang ating reaction video. At ito nga pala ay requested ni Kennedy Vasquez. Sabi niya reaction video naman daw kay Aubrey Lip Cram. Tapos pa-shoutout na rin ako sabi ni Kennedy Vasquez. Si JB Vizara 5180, sabi niya Aubrey versus Lip Cram, boss plan. Yan, sa mga nagpapa-request. At sino pa ba nagpapa-request na ito? Sige, gawin natin guys, tatlo lang pala nagpapa-request. Ganun pa man, maraming salamat guys sa mga dito pa nakaantabay at walang sawa na sumusuporta at nag-aabang at kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, i-like niyo yung video. Kung hindi niyo naman ma-like, kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Hindi ko naman inatake mapaborito yung artist. Minsan tinatama lang natin yung mga idea, mga terminolohiya, and at the same time, sinasabi lang natin yung mga meaning at mensahe ng mga artist nila, ng artist natin. Nandito na tayo para sa facts, meaning at message. Kahit makita ko sila personally, wala akong galit sa kanila. Syempre, hindi ko na control kung magdamdam sila sa sinasabi ko. Kasi tayo naman ay sumusuri lang. At ako naman, kung ano lang yung kaalaman ko, dun lang ako. Baka kung mas matalino kayo sa akin, i-comment nyo lang, tapos i-correct nyo na lang yung mga sinabi ko, di ba? Huwag nyo lang akong atakihin. Iba yung nagko-correct, iba din yung umaatake. Parang sinasabi ako, tanga, bubugay. Tandaan nyo palagi, guys, successful na tao ako, hindi ako parang dyan lang napapulot sa tabi-tabi. Hindi ako tambay, successful na tao ako, meron akong pinag-aralan. Ganun ka man, guys. Maraming salamat, guys. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer yung California, muna John Jin, at the same time, ang master repertoire sa mga NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys, para makarami tayo at the same time. Huwag nyo kalimutan sa description, nandun yung para sa ng channel ko, gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, nandun lang yun guys. May bago akong kanta at may bago akong lalabas na kanta, music video, late night sa end of the month na yun. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Plan motive nga pala, Flip Top Lip Cram versus Aubrey Isabuhay 2025. Let's get to it. Hey, kapit tayo guys. Hey, pag naririnig ko na ang tunog na to, pakiramdam ko ay naman. Shoutout Omar Baliw. Hindi ko naman makakilala, marami akong haters talaga sa Flip Top. Ikaw talaga guys, wala tayong magagawa dyan. Tuloy natin. Yo, where you at? Siyempre, unang-una bilang bago, tapos babae pa. Para sa akin, pressure na may kasamang excitement sa katawan. Naninibago kasi tournament siya. Matagal, ilang taon din ako hindi sumali sa tournament, di ba? Comedy versus, lyrical, parang ganon. Sa akin sana, magandang laban yung dumating. Medyo nahirapan din ako kung paano ko siya paghahandaan. Gawa ng malapit sa akin yung bata. Sobrang kaya niyang... Tama din yung sinabi ni Lip Cram na kung may lapit sa kanya yung bata, mahirap maghanda. And at the same time, pag bago, especially pag babae, ang hirap hanapan ng anggulo at butas. Bakit? Kasi babae yung pinaka-always target. Ginagamit yung babae para saktan yung lalaki. Pero ngayon, nakalaban mo yung babae, parang hirap, paano mo sasaktan yung babae, gagamit yung lalaki. Bakit nakasawa mo? Parang ang hirap nun, di ba? Kailangan talaga, di ba? Advantage siya ng mga babae pag sinasabi na, babae ako, paano kaya ako? Hindi, guys, advantage nga yun. Kasi, ibig sabihin, sa 100 na may kakayanan, parang napili ka para dyan sa part na yan. So, napalaki yung advantage mo kasi, may hindi siya parang rare siya, 'di ba? Parang ganoon. So parang
yung pagiging unique at makabago mo, madaling mahook yung mga tao doon, di ba? Tuloy natin. Mag-technical, kaya niya ma-personal, kaya niya magpatawa, kaya madali siyang mahalin ng tao dahil sa kaya niyang gawin, ganon. Siguro sa standard ng flip top, ando dun pa rin siya sa safe pa rin naman na standards. Wala pang masyadong special sa mga nakita kong battle kasi iilan pa lang yung mga battles niya na napanood ko, nahanda siya. Araw-araw ko siyang hinahanapan ng bagong angle na hindi pa nasasabi sa kanya. Araw-araw kong tinitignan yung mga pwede kong i-improve sa sulat ko. Utang inang yan, napakahusay ng sinabi ni Aubrey. Big props. Nandoon yung idea, guys, ng isang matinong battle MC. Sinabi niya, araw-araw ko siyang tinitingnan, hinahanapan ng angle. Araw-araw, guys. Araw-araw. Kasi may mga artist na nagpe-picture pa ng mga kalaban nila, dinidikit nila sa may dingding, tapos binabattle nila yung kalaban nila sa dingding, diba? With picture. Araw-araw pinag-iisipan mo paano mo siya tatalo. Ang laking bagay nun. Kung matalo ka man sa panahon ngayon, at least alam mo na yung gagawin mo, diba? Napakatalinong pagkakasipat mula kay Aubrey. Araw-araw kong tinitignan kung paano ko mas mapapaganda yung... Ang ganda pa, no? Dapat ito magpa-sexy ito, gayahin niya si Hearty. Si Hearty, sexy, maganda din eh. Attractive din yun pag ganun, diba? Nakakahook ng masa. All-round trick ko. Sa isang tournament kami, nagkasalubong kami. Wala tayong magagawa doon pero pigil na pigil pa rin naman kasi gusto ko lang talaga i-preserve yung yung pagiging tito-tito ko sa kanya. Maganda yung sinabi ni Lip Cramp pero pag binigyan mo kasi ng parang partida yung isang tao, parang disrespectful din yung Lip Cramp kasi. Sa totoo lang, na-appreciate ko, nire-respeto ko yung idea ni Lip Cramp na tito-tito mo ako, kalahati lang yung pwede kong ibigay na porsyento. Pero bilang isang MC, pagkalaban mo na, kailangan mo talagang 100% mong ibigay. 'Di ba? Kasi para masukat din ni Aubrey kung hanggang saan lang siya. 'Di ba? Para masukat din ni Aubrey kung ano yung kailangan ng improve pagkalaban ka. Pag etong laban na to nagdikit, tas kalahati lang yung ibinigay mo, ibig sabihin may tendency na pwede ka talagang matalo ni Aubrey. 'Di ba? Pag nag 3-2, 2-3, ang laking bagay nun. Ibig sabihin, sobrang dikit ng laban ni Aubrey pag sineryoso ka pa niya ng sobra, pag masyado pang matagal yung paghahanda niya. So, napakabuti na talaga na pagkalaban yung isang MC, napakagandang behavior na maglaan kayo ng 100%. Huwag kayong gumaya kay Sak Maestro na 2 days lang ng preparation. Diba? Kasi, respeto mo yun sa sarili mo eh. Respeto mo yun sa sarili mo, sa work ethic mo, sa creative mindset mo. Respeto mo yun sa kalaban mo, respeto yun sa buong liga, sa mga nanonood, sa mga nagbayad, di ba? Respeto mo rin yun sa talent na binigay sa'yo ng Diyos, di ba? At hindi lang yun, respeto din yun sa bawat salita, sa bawat imahinasyon. Respeto yun pangkalahatan, guys. And at the same time, nire-respeto mo rin yung future mo. Bakit ko nasabi? Kasi darating ang panahon, titignan mo yan at babalikan mo yan. Diba? Nasa resume mo yan eh. Tuloy natin. Pinagandaan ko naman siya, feel ko naman magugustuhan mo siya, pero sana wala kang hanapin na kulang, ganon. Sana matuwa ka. Kasi, tito, alam mo naman, di ba, nagpasat na tayo. Gagalingan ko para sa lahat ng mga bumili ng ticket, ganon. Galingan mo, ano mang resulta ng Napakaganda naman ng sinabi ni Aubrey doon. Saan lahat ng mga MC ganyan? Gagalingan mo, parang inaalay mo yung... Kasi na reality guys, inaalay mo talaga yung sulat mo sa kalaban mo eh. Di ba? Nung panahon dati sa Roma, yung mga gladiator, talagang minsan ayaw na, kasi kailangan makapatay ka, manalo ka para ka makawala eh. Kasi mga slave sila, di ba? Pero may mga tao doon na talagang addicted na sa pakikipaglaban kasi gusto nila yung platform eh. Gusto nila yung hiyawan ng mga tao na ayaw na nilang umalis. Gusto na lang nila makipagpatayan. Kasi na-addict na sila sa attention at crowd. Diba? Parang pakiramdam nila dahil lagi mo siyang ginagawa, naging parte na yon ng pagkatao mo. Tuloy natin. battle na to. Manalo, matalo, masaya ako. Hindi ko Basta lang alam kung mapakita may iba pang definition yun eh, yung sa ginagawa sa gladiator, pero yun, ganun yun eh. Tuloy natin. mo lang kung anong kaya mo. At sana yung pagkakataon na to, kung meron man tong magandang igigil mo, sana wag mong sayangin. Todo natin to. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top every single time. Huwag niyong ida-download. Panoorin niyo sa Flip Top.
masuportahan ng Flip Top, huwag piratahin, suportahan ng Flip Top sa panood nito sa YouTube mismo. Flip Top, second side, 14. Tino Bonet, Metro 10 Pasig. Pitong laban na ngayong gabi. Isang pinakamalayong shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, sa lahat ng MCs na bumiyahe para sa event natin, sa lahat ng mga represent collab, at sa buong Flip Top staff. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. Pag umuwi ako ng Pilipinas, ang unang-unang kong hahanapin kung sakali man magkaroon ako ng chance si Enigma. Makapagpa-picture man lang. Diba? Ano? Let's go! Siyempre, special shoutout sa lahat ng mga bumiyahe pa ng napakalayo, mga galing pang Visayas at Mindanao para sa event na to. Lahat ng mga represent collab, Real Jokes Clothing, shoutout sa kanila. Flip Top official merch, silipin yung mga bagong disenyo, available yan lahat online. Black Manila, Linya, Toyo Wear, Unhinged, RX Panda, Ulap, Killion, 7-4. Lahat ng mga tropa natin dyan sa likod, salamat sa inyo. At sa kanan to, Pandakan represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Aubrey. Malapit lang pala sa amin to, sa Pandakan lang pala ito nakatira eh. Malapit lang pala to kay Laan. Kasi doon kami sa Santolan eh. Diba? Na. Love. Siyempre, Flip Top Beer, sana matikman nyo yan at sana ma-distribute natin yan soon. At sa kaliwa ko naman, Malabon at Las Piñas represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Lip Crab. TBS Mayor Velasquez Corporation sa Gilcos, David Amite, kay Ate Nika, kay Natnat, kay Elise, Mayor Jeff White ng Bahala Nagang, Etimac Barbers, Etimac Tattoo, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Boss Arik, Flip Top, Kuya Keds, Pakundo. Nanalo ko ito si Aubrey, pinili niya mauna si Lip Crab, 7 minuto dapat, pakinggan natin 5 hurado natin, Isa Buhay 2025, second side 14, unang banat Lip Crab. Ang ina mo pa. Hindi ako ganong nakapaghanda kay Aubrey kasi para ako na itong pamangkin. Kumbaga binigyan ko siya ng mga konting alam pero hindi ako nagpakatito badang. Pero never rin kita tinuruan magpagtalon ka ng ganyan. Itong ina mo. Kasi speaker ang puta. Yo! Gang! Di ka sinali ni Enigma dahil meron kang tsansa. Pang-isabuhay ba tong diva o sa ibang propaganda? Saktong 18 na si Iha at doon na-gets ko na nga siya, ikaw yung alay sa propesiya na virgin kay Plasma. Flip Top Gang! Shout out, Plasma! Tinatok ka ni Benji sa Davao! Nando? Ikaw pa mismo, meron kang tsansa. Pang-isabuhay ba tong diva o sa ibang propaganda? Saktong 18 na si Iha at doon na-gets ko na nga siya, ikaw yung alay sa propesiya na virgin kay Plasma. Flip Top Gang! Tinantot ka ni Benji sa Davao! Ikaw pa mismo. Wow! Nag-reach out ng tulong kayo'y nag-hit up kaso awit yan. Pagkapasok nung nasipat, sumingaw yung kanyang bikat, amoy martis daw. Naging aral yun kay Benji na di niya malilimutan. Na paggaling sa inuman yung bilat, amoy pulutan. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang, nalasing sa puno. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang. Nalasing sa pulo siya ay na-ekis nung nilandi niya si Shernan. Mga bondat yata kanyang fetish po siya. Para kang ewan, si Aubrey nga'y obsessed kay Boye. Target niya, malaking tiyan. Ano, Aubrey? Nakasama kita sa barakuhan, bagra ka na mula pa bata. Kapag tulog, nakabuka ka. Bukod sa ang itim ng singit, ng panty pa, ng gigitata. Crucial sa'yo yung panty mo kasi nasa crunch time na. At yung panty lilac, pinapalitan yun, hindi yung lifetime, ha? Yung pepe neto, malibag, daig pa yata yung nagbubukid. Tangina, di pa yan naggugupit. Hassle yan kapag nagdudukit, malamang sa malamang nagpuputik. Puro kalibugan na gawain dyan sila, binibilad. Kababaeng tao, walang hygiene, tas magpipiling sikat. Baka bumalik na lang si Sisa para payuhan tong dilag, na parating na daw si Mayor, hoy maghugas ka ng bilat. Kung pangarap mo to, Wow, sobrang sakit ng mga sinasabi ni Lip Crab. I'll be honest, direkta lahat kay Aubrey. Masyado siyang, napupuruan si Aubrey.
Ano, puro self-explanatory na yan. Hindi ko na alam paano pa gagawin ni Aubrey dyan. Hindi man masyadong acrobatics yung ginagawa ni Lipcram sa mga words niya, pero direkta siyang umaatake kay Aubrey talaga. Hindi siya nagpapahinga. Bawat atake, mula sa pagkatao, mapunta sa mga tipo niyang mga lalaki, pagdating sa mga panty niya at saka sa hygiene niya. Tapos kung papaano siya bilang isang individual na parang pakangkang lang siya sa mga mayor. Guys, universal topic na kagad yung binigay ni Lipcram. Universal topic. Nagpapagamit kung kanino. Mali, pangit ang hygiene. Ang ganda ng pag-aagawa ni Lipcram. Very self-explanatory na yan, guys. Di pa yan nagdudukit. Hassle yan kapag nagdudukit. Malamang sa malamang nagpuputik. Puro kalibugan na gaw. Tama. Pagkapasok nung nasipat, sumingaw yung kanyang bikat, amoy martis daw. Naging aral yun kay Benji na di niya malilimutan. Na paggaling sa inuman yung bilat, amoy pulutan. Hygiene. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang, nalasing sa pulo. Bumembang, bad behavior. Sumunod na Easy to get. araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang. Nalasing sa pulo, siya ay na-ekis nung nilandi niya si Shernan. Mga bondat yan, Nilande, malande, di ba? sa kanyang Behavior. fetish po siya. Para kang ewan, si Aubrey ngay obsessed kay Boye, target niya, malaking tiyan. Ano, Aubrey? Nakasama kita sa barakuhan, bagra ka na mula pa bata. Sabi niya, barakuhan, nakasama kita. Meron siyang sinasabi. Ano yung sinasabi niya? Meron siyang proof katibayan, sinasabi niya. Nakasama na kita eh. Alam ko kung anong ugali mo. Ngayon, ilalantad natin. Tignan natin. Kapag tulog, nakabuka ka. Nakabuka ka. Wala kang class. Bukod sa ang itim ng singit, ng panty pa, ng gigitata. Walang hugas, hindi naliligo. Ganda ng pagkakagawa niya. Hindi ko sinasabi na ginagawa talaga ni Aubrey. Sinasabi lang natin, sinusuri lang natin kung ano yung nilalaman ng sinasabi ni Lipcram. Kung bakit mas intense yun pag pinakinggan mo talaga ng tama. Crucial sa'yo yung panty mo kasi nasa crunch time na. Crunch time. Kasi inanap pa niya sa basketball ba, crunch time na crucial na yun. At yung panty line, pinapalitan yun, hindi yung lifetime, ha? Diba? Parang criniticize niya naman yung paggamit sa behavior ni Aubrey. Bumagsak yung value ni Aubrey dito. Yung Pepe Neto, malibag, daig pa yata yung nagbubukid. Hindi ko lang alam paano nakita ni Lipcram yung pepe ni Aubrey. Sinisilipan ni Lipcram si Aubrey. Nakita niya yung pepe ni Aubrey. Sabi, tangan na ito si Aubrey. Yung pepe nito malibag si Kago talaga to si Lipcram. Dapat sinalagay lang, siguro yung pepe, siguro malagyan na dapat na siguro. Huwag niya sinabi, nakita ko yung tinasabi niya ni Lipcram. Gago talaga si Lipcram. At yung panty line, pinapalitan yun, hindi yung lifetime, ha? Yung Pepe Neto, Yung pepe nito. Wala mo lang siguro yung pepe. Hindi, yung pepe nito parang talagang nakita ni Lipcram, sinilipan niya si Aubrey. Tuloy natin. malibag, daig pa yata yung nagbubukid. Nagbubukid. Tangina, di pa yan nagdudukit. Hassle yan kapag Paano mo nalaman? nagdudukit, malamang sa malamang, nagpuputik. Yan, pwede pa yun sa malamang. Kasi nakita niya hindi nagugupit. So, dun na lang siya nag-expect, nag-assume siya na baka nagpuputik na hindi nagugupit. Okay. Puro kalibugan na gawain dyan sila, binibilad. Kababaeng tao, walang hygiene, tas magpipiling sikat. Okay. Baka bumalik na lang si Sisa para payuhan tong dilag na parating na daw si Mayor, hoy maghugas ka ng bilat. Okay. Kung pangarap mo to, huwag mong sayangin, di ka dapat ganyan. Hoy, isa puso mo yung battle, huwag kang magpaka-heart in the bang. Kasi puro lalaki yung kasama sa my day niya, nagbibida. Tropa lang daw tang ina. Iba yung one of the boys tanga sa maraming lalaki nakakaisa. Kaya huwag ka na magmaang-maangat, Facts wala din ka yun. nang madedenggoy pa. Si Espero nga na chairman tang ina, na table ka. Isa kang bitch ng hip-hop. Nagka-slack sa flip-top. Isang chat mo lang ng shot agad. San yung meet-up? Sana mabuntis ka ng cup na may size na teacup at magpadede na lang bunga ng iyong sikap. O tumamlay ba yung energy? Hindi nyo ramdam yung impact? Ba't ko paggagandahan yung delivery? Matagal ka nang ready for pick-up. Wow! Puki ng ina.
Gabababas mula kay fucking Lip Cram, man. Putang inang yun. Ang bigat nun. Nabomban si Aubrey. Ba't ko pagagandahan yung delivery? Matagal ka nang ready for pick up. Putang na, ba't ko pagagandahan yung delivery ko? Ready ka na for pick up. Pwede ka nang dalhin talaga. Putang, nabasag si Aubrey, man. Tang ina. Lip Cram, man. Na may size na teacup at magpadede Teacup. na lang bunga ng iyong sikap. Sikap yung ano eh. O tumamlay Size ba ng yung bra. energy? Hindi nyo ramdam yung impact. Ba't ko pagagandahan yung delivery? Matagal ka nang ready for pick up. Ang sama-sama ko, brother. Puro bilat na yung inanggil. Wala eh. Uday mo lang naman ang siyang ilalamang mo sa akin. Kasi nga, babae ka. Banggitin mo edits ko, lahat sila isasang-ayon. Lumuhod ka, tsupain mo ko. Mga tao ay magwawala doon. Pinapractice mo yan sa bahay nyo. Maghapon mong inangawa yun. Proud kaya yung nanay mo ngayon sa narating mong nayon. Yung sarili niya nilalako nang dahil sa tuwang-tuwa kayo. Ang entablado ay konsyerto mo, ba't ikaw na yung nilalaro? Anumang bilang ng palakpak at halakhakan yung natatamo, yun din yung bilang ng mga tao na wala namang concern sa'yo. Kaya yung sa buhay ran ni Aubrey ngayon dito na malalagot, tutuldukan ko na't magtatapos, kahit abutin ka ng period, hindi ka sa akin tatagot. Tang ina. Wow! Tang ina, masterclass yun mula kay Lip Cram. Ganda pa ng ending, di ko na inianda, ang haba din. 1 round pa lang, 21 minutes na tayo. Tang ina. Ang tindi nun, iba pala, pag naghahalimaw din pala si Lip Cram din talaga. Nabigyan siya ng chance din talaga. Tignan natin gagawin ni Aubrey. Puro kalibugan ng hayag! Ba't ko naman babanggitin yung titi mo? Wala ka namang bayag! Okay. Pinatatawa ko ni Benji. Magaling ka dyan, ha? Di ko naman sasabihin na nilipin mo si Mari Chopiana. Game? Boss Arik! Boss Arik! Lip Cram na agad? Aba, grabe ka magplano, matilok. Kinabahan ako, baka di na naman tayo masipot, yung kung manalo may depot. Kasi siya daw pipitas sa akin, kahit di pa gaano na hinog. Ang kaso lang palyado, ito'y masyadong malikot. Feeling threat? Sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok at panoorin nyo tong banta nyo kung paano masimot. Retap game? Big fish daw ang kalaban ko. Kaya sa second round, di na ako makakatungtong. Puta big fish na agad, bakit mukha ng galunggong? Kasi expected yung talo ako, ha? Tingnan mo pwede, ba't ako matatakot sa isda? Nagaling palengke, magaling ng mangmak, ganyan na tawag nyo? Lahat kayo kayang alingin? Kung lain mo naman kaya yung subukan ko na himayenji? Kasi sinabi ng kay kritiko, kahit Wow, sayang din si Aubrey, sayang. Meron na siyang 1 minute, wala pa siyang maayos na punchline. Sayang. Maganda na yung stage presence. Kailangan Aubrey next time. Umpisa pa lang sabog na gagawin. Putang ina. Lip Cram, ito na sa'yo. Umpisa pa lang sabog na. Aubrey, promise. Next time, umpisa pa lang sabog na kaagad. Sabog na gagad. Fuck you. Tang ina mo. Walang kwenta lang. Magalong kaagad. Maganda yung rebat. Pero yung entrada dito talaga, I'll be honest, hindi yan talaga. Parang dumidepensa ka pa lang dito eh. Kailangan at umatake ka na kaagad. Okay yung isda, parang ganun, pero it's not enough. akin, kahit di pa gaano na hinog, ang kaso lang palyado, ito'y masyadong malikot. Feeling threat? Sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok. Diba? Parang ngayon ginagawa pa lang ni Aubrey, parang ano pa lang siya eh, nagbibigay pa lang siya ng idea sa atin kung sino yung kalaban niya. Hindi mo na dapat ginagawa mo nang i-explain kung sino yung kalaban, gaano ba kalakas, paano mo tatalunin. Hindi na yung kailangan, umpisa pa lang, sabog ka na agad, magtanim ka na ng bomba, bombahan mo na agad. Fuck you ito, parang bumanag ka na agad ng punchline, after punchline, umpisa pa lang. Ang haba, 1 minute, sayang, putang, anong yun. I have high hopes pa yung Aubrey. Ang dami niyang pwedeng i-punchline doon. Ang daming pwedeng irabat sa sinabi ni Lip Cram.
But, ganun talaga eh. At panoorin niyo tong But I'm glad hindi siya nag-choke, meron siyang confidence. I'm happy to see Aubrey na lumalaban talaga. Tingnan natin, pantahan niyo kung paano kasimot lintak game. 40 seconds Siya na. ang kalaban ko. Kaya sa second round, di na ako makakatungtong. With a big fish na agad, pagit mukha ng galunggong. Kasi expected yung talo ako. Ha? Tingnan mo pwede, ba't ako matatakot sa isda? Nagaling palengke, magaling ng pangmakdan yung natawag nyo. Lahat kayo kayang alingin. Eh kung lain mo naman kaya yung subukan ko na himayenji. Yan, kasi si Lepcram mahilig mang-mak eh. So ngayon gagamitin naman ni Aubrey yung pagmamak laban sa kanya. Kasi sinabi ng kay kritiko, kahit papogian lang, kayang-kaya sumabay. Wala man sa muka, pero wag mapalagay. Kasi kagwapuhan ko sa utak ko nakalagay. Ha? Kagwapuhan mo sa utak mo nakalagay? O di ba ang gago? Sige nga patingin. Oo nga, ang buko ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam niyo ba paano ko nahanap? Paano? Kasi yung mata ko nakinig. Tapos may rebat pa to kay Sayad. Maganda rin sinabi ni Aubrey, no? Ang ganda ng ginamit niya kasi sinabi niya yung kagwapuhan ko sa utak nakalagay. Ang ginamit niya bilang literal, yung mukha mo, utak, bobo, parang ganun. Maganda sinabi, pero yung idea na ginamit na Lepcram doon, yung parang yung kagwapuhan ko sa utak nakalagay. Kasi kung paano ko tinitignan sa sarili ko, gwapo ko tingnan sa isip ko, pag tinitignan ko yung sarili ko sa salamin. So yung kagwapuhan nasa utak, nasa kung paano mo tinitignan yung sarili mo. Yung kay Aubrey naman, niliteral niya yun na parang ano, which is okay din yun na, kasi parang nahanapan niya ng butas yung sinasabi ni Lepcram. Diba? Tuloy natin. Yung meme, hindi yun kambing. Tulog ka sa akin ngayon. Tulog ka sa akin ngayon. Alam mo, nasabi ko, tang ina ba din to? Bars ka ng bars, gusto mo lang pala siyang matulog sa inyo? Tang ina, lahat pa naman dito, ikaw yung Sabi niya? kinaaaliwan. Mo sa utak mo nakalagay? O di ba ang gago? Sige nga patingin. Oo nga, ang buko ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam niyo ba paano ko nahanap? Paano? Kasi yung mata ko nakinig. Tapos may rebat pa to kay Sayad. Yung meme, hindi yung kambing. Tulog ka sa akin ngayon. Tulog ka sa akin ngayon. Alam mo, nasabi ko, tang ina ba din to? Bars ka ng bars, gusto mo lang pala siyang matulog sa inyo? Tang ina, lahat pa naman dito. Magaling humanap si Aubrey ngayon ng mga angle, parang gusto mo lang matulog si Sayad sa inyo kasi parang bading ka. Kasi yung nahanap niya. Pero in Lepcram's defense, tulog kasi sa laban eh. Labanan yung, ano diba, parang knockout ka, parang gano'n. Pero napakagandang angulo mula kay Aubrey pa rin kasi napapakita ni Aubrey na kaya mo talagang baliin yung punchline at gamitin sa ibang angulo at ibang ideolohiya. Napakahusay mula kay Aubrey. Ikaw yung kinaaaliwan. Malaman-laman ko, si Sayad lang pala ang yung kinababaliwan. Tapos magyayabang ka na kesyo ikaw nagbubuhat sa amin. Sige, ang kahambugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na ginagawa mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, mag-upusan tayo ng making. Oo, yung laban niya ni Barry, ang daming sinaksak. Pero muntikan ka na nun sa Sayad sumadsad. Kasi nagtutunog kambing na din tong nag-iinaso. Kaya mo lang magtunog hayop, pero ang animal ay ako. Kahit kalaban mo ay bago dito, instant ring kung panay linya ng kalaban ni speak lang din. Puro baking, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total tong lead biking. Ragon pa lang, bakit hirap ka madali lang to, di ba? Ngayon, alam mo na lahat na papakita ko, di ba? Humusay mo, sa una lang may dalawa pa akong tira, mas bibihira yung bira. Ngayon sabihin mong babae, magaling sa umpisa. Sa tingin ko nakuha ni Lepcram yung first round kasi ang daming tumatak na atake mula kay Lepcram at sa tingin ko mas maikli yung setup niya at puro punchline siya, 2 lines, 3 lines, punchline na kagad. O
maganda yung ginawa ni Aubrey para sa tingin ko meron pa siyang isasagad. Kailangan niya pang hilutin yung ano niya. Hindi naman masama ipa-check yung mga rounds eh. Pa-check mo sa mga kilala mo din talaga para masilipan pa talaga ng much better. Maganda yung perspective at yung daloy ng letra ni Aubrey, pero kung kaya mo pang paikliin yung mismong punchline na yun, at pwede mo pa siyang, kung pwede mong sabihin sa maliit na paraan, tapos magamitan mo ng mas mataas na ideolohiya o reference, yung bagay na yun, mas magiging more effective siya. Pero sa tingin ko, nakuha ni Lipcram yung first round. Tuloy natin. Second round. Tangin na, si Sayed daw gusto mong matulog sa amin. Yung banat mo, hilaw. Selos ka pa kay Sayed kasi gusto mo, ikaw. Okay. Ayoko nga. Tangin naman, hindi ka nagpapalit ng panty liner. Tangin na, kinakain na ng guhit eh. Tangin na ito, old school na rapper. Yung rap skills mo, pwedeng ipasa sa dance move ni Asher. Ananasik, buking ina mo. Dami-dami mong tsansa na may idolin, bakit pa si Damsa? Tangin na mo ka. Di ko alam kung ba't ganito, akala ko pa ay quality to. Hiling ko Rodriguez na mga Ginoo, eto naman si Arik laging lito. Kinall out ko ay Panginoon, ba't yung dumating ay Panginoo? Pero isa buhay to will check this ako ay laging power on. Inaasahan ko ay big fish, ba't binigay mo flower horn? Bakit to? Bakit yung helan mo andito parang di ka bata? Ultimo helmet ni Magnis nito parang di dyan ka siya. At pag side view parang tito na Igodala, pag sumali to ng Pinoy Henyo, puta 3 words ka siya. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Di yan asset. Pag umaattend ka ng Ash Wednesday, roller gamit. Gago talaga sa Lipcram. Kailangan ganyan talaga gamitin din ni Aubrey. Kumbaga, pinaka the best na suggestion ko, kung kaya mong sa isang idea, marami kang makuha ng mga intensity at mga salik kasi factors yun eh. Factors, kung pwede mong gamitan na gawing punchline yun. Sa noo lang, ma-maximize mo na eh. So, ganun yung ginagawa ni Lipcram. Parang minamaximize niya yung jokes niya sa isang bagay lang. Para ma-emphasize yung, hindi lang yung quality, but yung disability na meron ka. Hindi naman siya disability, pero parang pang-aasar lang na parang spot, na parang ma-recognize ka. At dahil doon sa part na yon, nakakoin yung idea na yun sa isip na maraming tao na, si Aubrey noo to. Parang ganun, di ba? Kasi, tinadtad ka na ni Lipcram, nagmamarka yung bagay na yun at yung binibigay na yun ng isang artist. Kaya kailangan sa isang part, kung sinabi mo si Lipcram ay mukhang bangus, mag-stick ka na sa bangus. So, nagiging tatak yun, nagiging nagmamarka yun. Tuloy natin. Minsan nga sinasabi na kailangan pa na sa long range. Kaya pinayuko na lang siya ng pari, tas yung abon ni Lebron James. Gago! Puta kayo na natin, Lipcram! Tsaka yung pormahan, super gangster, daig na yatas si Jamoran. Tipong pag may putukan brother, biglang magda-download yan ng Valorant. Yung suotan nito, heavy gut para sa battle scene maging relevant. Dapat formang say para elegant, ito yung kababaeng tao naka-elephant. Tangina kaya huwag kang piling Barbie Kahit magtulong pa kayo ng tandem mong si Marichu, kain kayo parang poodle fight, tapos siya doon yung barbecue. Paglabas ng poster, ang drama nito habang ako wala nang imik. Ito naman paawa ipik sa kanyang advantage, hapit na hapit. Ganyan talaga si Opie Pokpok nung pagkababae, gamit na gamit. Wow! Ako wala nang palusot, tila na God mode nga rin. Itong puro pautot at tanggalan ng hangin. Yung caption niya ay malungkot nung pagka-share ng banner, pray daw sa akin, total kailangan niya ng support, eto Stone Cold Stunner. Kaya huwag kang namamag-asa, wala kang ang patok na bara. At isa pa, di ka kilala. Ultimo sa comment ng mga tao, inasahang Aubrey si Abra. Tangin na payag ka nun? Ginanong ka lang ng Abranatics. Sa line-up ba't pa ito nasabit? Idinaan niya yata sa Magic o ginayuman niya si Arik. Punta pag
Pagtapos ko kay Sayat, ba't ito binungad mo? Alam kong kinagulat nyo. Bukod sa masyado pang maaga, wala pang nagugulat to. Kaya ang hangad nila ay abra, dalawa lang nasa utak ko na hindi mo deserve yung slot o di ko deserve yung slot na tulad mo. Wow! Kaya dapat mong tutukan Damn. sulat mo na pangdiinan. Isagad mo sa sukdulan, tigain, wag mong tigilan. Yung lupet ko pang tabigwan, yung kulit ko parang Sinchan. Pagkalaban mo si Lipram, dapat Hanson parang Linggam. Pagiging smuggles mo litaw, pero hilaw ka pa sumulat. Kung ipabase sa bitaw, malabo ka, di niya katulad. Kaya malayo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw, pero di ka makakabulag. Sabi ko, yung init ko, mas lalong pagbagahin. Malaking sampal sa'yo na di ka papalarin. Nilatagan mo ko ng hilaw, edi pang kilaw yung hain. Wala akong makitang dahilan na ikay isa lang sa akin. Wow! Napakaganda ng ginawa na naman ni Lipram. Puta, sunod-sunod na naman. Tignan natin gagawin ni Aubrey. Nagdadrama daw ako pag-upload ng poster. Tangina, ano ba to? Magdadrama talaga ako kasi pag natalo kita, madaming mawawala sa'yo. Okay. Tapos tanginan na, no? Bars ng bars ang leche. Kada bars, no? 3 dikit sa dede. Bagi-bagi. Tinignan niyo ako walang kwenta sa gera. Bes lahat ng pumusta dito, uuwi ng walang pera. Di ba all gods versus Aubrey? Panlalait ka sa akin husto. Mahal na araw pa man din, panoorin yung papakagas nyo. Game! Matigas mo ka sa batil eh. Kupal masyado, palalambutin kita ngayon parang punan sa kwarto. Manalo na daw siya agad. Ako ay napakamot kasi tol di ako mapagbigay parang kapatid na madamot. Inaangkin yung taon, siya daw magcha-champion, ako wawasak sa hangarin. Di ka magcha-champion, gago, masasabon ka sa akin. Mahilig magpayo sa laban Champion yan. sabon. Para tunog, magaling. Puro pagbibida sa batil, kalamot titong laseng. Kilala mo ako ng personal. Matagal na Battle. tayo nagkasama. Madami kang pwedeng sabihin na masisira ako sa masa. Pero nakaisip lang ako. Di ka ba dyan makakarma? Magaling ka bang humanap ng butas o nag-iipon ka lang ng bala? Alin ba doon? Kasi ang hirap mong kabanding, brother. Di po isang ikot pa lang yung tagay, meron ka na agad angle sa battle. Ganyan ba talaga ugali mo? Pre, nakakaumay ka. Yung dapat kwentuhang buhay lang, ayan! Pinangi sa buhay niya. Kasi kahit sobrang personal na, wala siyang pake. Siya'y masaya pa nga doon. Ngayon mo tanong si Luz kung masaya din ba siya sa narating mo na nayon. Ha? Tingin mo proud siya? Ha? Sa mga ginagawa mo? Tinatanong mo si Luni, di ka naman marunong magpakatao? Tinatanong mo si Luni, di ka naman marunong magpakatao? Kung wala ba akong issue, may balat ka sa akin. Ito ang yung pagkatandaan. Kasi kung hindi din dahil sa haring araw, di ka naman sisikat ng ganyan. Proud, awit! Diyan ka ba maligaya? Anong silbi na bilip ni Marlon kung yung anak mo kay nahihiya ka? Okay. Kaya sige, magpupal ka lang, magpatawa ka pa, o ako man ay mapastos. Yung pagpapasikat mo dahilan bakit ka malalaos. Di ako basta mapapaslang sa isa buhay. Aking ang pinagpa sa Diyos. Si Luxurian lang nagsimula dito, pero ako yung magtatapos. Ngayon, naharap na kita. Di na kita bibigyan pa ng pabor. Ito na ang balik sa mga tinanggalan mo ng amor. Hindi ka magaling tumira. Kahit malik ako kasador. Ikaw na lang sana namatay lip, hindi si Nora Unod. Magandang ginawa ni Aubrey pero bibigay ka pa rin kay Lipram kasi may mas direkta yon. Na landslide na to second, yung third round bonus na lang yun. Mas maraming may bibuga pa si Aubrey talaga. Mahirot pa yun. Tingnan natin. Yung katangahan mo hanggang kailan? Dinaya mo pa ako, gago, ikaw na rin mamatay, hindi na si Magellan. Yung karakas ni Aubrey, hindi siya pang baguhan eh. May experience talaga sa delivery projection. Kailangan na lang sulat ayusin talaga. Yung Big pati pa brush yun, up. napula-po, ikaw, landi mo, lipstick mo, pula-pula, oh. Ano ka? Diba?
Historical bars. Your sense. Kung kinanginan to, bangga daw ng suso, awit ka mamen. Lapit ako ng lapit, ayaw mo musakit, di gusto mo rin. Hindi lang yan, gasan mo nga ito. Ina kasi yung suso yan, laki ganun eh. Tingnan mo kasi. Laki lang to, walang cleavage kasi yung putang nakahiwalay eh. Kasi yung business ubi naman ng putang. Kasi nga rin. Ganun kakawalang din. Kasi yung putang nakahiwalay eh. Kasi yung business ubi naman ng putang. Ganun kakawalang dede. Tingnan mo. Mapamadikit na naman, sabihin mo, usog ka doon. Usog ka doon. Yan. Usog ka doon ha. Si Pawak para ko. Sa Java. Sa Java. Ah. Diba? Ito si Poison gayahin ko, diba? Isa ka na akin ng isa. Sabi mo, ano gusto mo? Ito na Poison. Ito, gago rin eh, no? Ano mo, magreklamo ka kung may suso ka. Tangina mo, wala ka namang suso, mareklamo ka pa. Sabihin mo, natabig ko yung bra. Hindi suso. Tangina mo. Napangaking ko yun eh. Hindi nga masasaktan nun eh. Tangina na ito, wala ka na kang dede. Piling pang hinihipuan. Tangina mo. Yo! After ng laban to kay Sak, pinuri ako ng gagong to. Sabi niya, Sayang yung naka 1 minute, puro rebat na si Lip. Tingnan natin gagawin trip. grabe yung verse mo dito, LK. Parang bomba sa Ukraine, ang insane, yung speed plane. Tumang-tuwa ako sa quick ping. Biglang bumanat yung animal dito, pautang ng 3K. Dito ka din ako. Pusang ina mo. Bulbul! Ano bang akala mo? Ikakikilig ko yon porkit ikaw ay umeligs? Tsaka purian lang, walang utangan. Ganun ka magbigay ng credit. Tangina pang paritoke, meron ka, tapos 3K, wala ka. Doon ko na nabisto to, galawan niya, nahuli ko. Yung matagal na ng sikreto ay masasa publiko. Ngayon alam na ng madla, ikay modernong puji ko, at hanggang 3K lang pala yung kapalit ng puri mo. Tangina itong niretoke mong ilong naman pag-uusapan natin. 3 taon na rin yan halos. Magpapagawa ka na lang ng ilong, ba't di mo pa pinaayos? Yung sa iba pinatangos. Ba't yung sa'yo pinatanos? Ano? Cute naman si Ano Aubrey hindi ah. pinag-isipan, di Maganda naman si Aubrey. Pag umingiti, maganda si Aubrey talaga. Maganda. Siguro at sa 10, siguro mga 9. Maganda si Aubrey. Pag dinala mo rito sa Amerika, maganda talaga. sila. Sayang lang yung danyos, proud siyang dalagang retokada sa edad ng 15 anyos. Di ba? Nagpagawa ka ng ilong nang walang consent ang magulang. Sa kalandian may pang retoke, tapos ano ulam? Handang baguhin yung mukha para sa gusto niyang maging. Tas sa battle ay mahuuga pag masakit na ang dating. Yung gantong klaseng palitan kang saan mo kayang dalin, kung yung pangit mong katangian di mo kayang tanggapin. Alam niyo bang nirepin niya tundo kahit siya ay tagapandakan? Di ba? Tagapandakan? Kasi kulang daw support nila, parang wala siyang kakampi. Sa karir mo pang ina, wala pang nangyayari be. Bukod pa doon, tingin nila sa'yo, babaeng makate dahilan kung ba't buong pandakan di ka mapagmalaki. Tulad ng ginagawa mo sa mama mo. Wow. Pansin niyo ba kanyang galawan? Nagawa mo bang i-post mo siya na nasa iisang larawan? Tinatago mo siya sa amin, baka ma-angle siya sa laban, kinakahiya mo mama mo dahil meron siyang kapansanan. Masakit yun bilang magulang. Kasi katubo ka niya na tunay. Oo, bingot tong mama mo, pero binigyan ka nun ng buhay. Pag sinasabihan ka, laging labas sa kabila. Kahit konti na respeto, ni wala siyang mahita. Masama na loob ng mama mo, nahihiya lang magsalita. Tawa niya, gago.
May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Wow! May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Kaya sana tanga mo at huwag ka nang mag-inaso. Dahil di ka mabubuo, kundi dahil sa mama mo, kahit sabihing bingot yun, nilaplap siya ng papa mo. Pinagkanulo kanyang lugar nung suporta di na hagilap, imbis na dapat siya'y nagsikap. Kinahiya niya mama niya na merong pusong busilak para sa kutya ay makaiwas. Nilamon ka na ng battle rap na culture shock ka sa hip-hop. Di ba nag-drop ka rin ng class para maging rookie sa flip-top? Tangina, tinakwil yung lugar, kinahiya yung nanay, napakapangit ang asal. Nag-drop ng class, nagparitoke kahit alam niya pang bawal. Frustration neto bilang FEMC, dami nang nadadamay. Kung para sa'yo, huwag mo silang ituring sa gabal. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, yung lip ng mama mo may butas. Mama, putas ka ito. Putang ina talaga nito niya ng lip crop. Ayoko na kay lip crop. Putang ina yan. Ay, kakasakit ako nito kay lip crop. Ganun pa man guys, napakaganda na ginagawa ni lip crop package siya kasi binabagsak niya yung value ni Aubrey gamit ng mga mali niyang mga desisyon. Tignan natin yung gagawin ni Aubrey third round. Bonus na lang to guys, nakuha na ni Lipram yung first and second round. Hindi ko na alam pa paano makakahabol si Aubrey dyan. Confidence is not enough. Yeah. Sinabi niya may wag daw nanay ko, tuwan-tuwa kayo. Tangina niyo ha. Ginawa ng fake angle yung nanay ko kaya siya bimutaw. Para yung supporta niyo malikom. Ngayon itong silitang ina yung bibig mapapatikom. King ina mo. Frustrated na si Aubrey. Sumali na naman sa turna. Kasi nakaraan, siya ay nalaglag. Nakakahiya ng sobra parang siloksoya ni Laplap. Ang plano ko lang ngayon, parang siloksoya ni Laplap. Ang plano ko lang ngayon, ikaw ay maurat hanggang malaspak tong silip ka lang pinasubo ng burak. Yung fresh pa issue niyan kay Apex, lumaban to sa liga namin. Lambing daw niya sa motos kahit wala siyang kikitain. Pero nanumpat ka lang doon. Kala mo nag-abag sa paghihirap para makalimutan siya sa haring araw. Sabi niya nagpasikat. Kung ano yung lain kong sinasaluli ng matyanyong tinata mo. Ha? Tang ina pre. Ikaw lang naman nalalait ha. Ba't tinadamay mo kami? Kasi 100k daw PF niya. Pero sa motos, libre lang si Iho. Nagre-reklamo ka sa bayan. Mas ganito ay susukli ko. Shot after shot dito sa lipta. Sa pool kanya bunganga hanggang tumigil tong maoy. Pagkabako yung tumama. Di ako sa'yo magpapatalbog. Kahit malala ka naman, papaslangin tong hapog hanggang maging alaala na lang. Ha? Kasi estilo niyan, matiin na delivery kas louder. Kunwari comedy, pero nilalason lang utak nyo, mamster. At ako magpapawa ng visa dyan sa poison parang EJ Power. Kaya mag-iingat ka na ko. Iba ang king kong talino. Tinignan mo akong bonus round. Diyan ka bibinggo, di ako susunod sa gusto mo. Magmukha mang balagbag. Sige, maghanap ka lang ng butas ha. Hanggang sa patibong ka malaglag. Eh ano ko na tayo? Wow! Di Campo. Ganap ka ng magaling. Ruta Campo, kakaibang sundalo dadating. Gusto niya ng laban kaya di ako nagsasayang ng oras. Ilalaglag kita sa bracket. Parang pustiso lang ni Jonas. Kasi yung laban nila ni Yawan, ang daming dinamay. Sa ganung angkin ng baon, wala akong madamay sa pamilya mo kasi wala ka namang ganon. Wow! Nakapokus sa patay na anak, tas tingin nyo palaban, ayun na, nakahukay sa anak na nawala, siya tuloy yung nawala na. Wow! Ganun kalalim siya umugot, atensyon nyo lang maagaw, kailangan pang dumami na nasa ilalim kasi ganun ka lang kababaw. Pero trabaho niya kasi yan, sa kabilang banda siya ay mahusay, kaso maling patawid gutom yung tumawid na sa kabilang buhay. Patay na anak niya mo, dadamay mo, nababaliw ka na ata, inanto walang awa, anong pinagkaiba nyo si Camille di din pinakita sa iyong bata. Wow! Kaya lahat ng kumusta dito, tara! Putang ina, ang sakit ng sinabi ni Aubrey doon. Kahit tumulong pa
Panoodin nyo tong 3GS kung paano ko itutumbata. Maganda yung third round ni Aubrey but very short and at the same time parang sayang yung momentum. Parang pahabol pa lang si Aubrey sa idea na yun. Even though intense yung sinabi niya sa third round, maganda yun. Parang nilagay niya talaga sa third round. Pero maganda kung nilagay mo na sa umpisa para yung momentum mo nasa iyo na kaagad. Pero at the end of the day, sa tingin ko sa third round, nakuha pa rin ni Lipcram. Hindi ko alam pa paano bibigyan to ng mga judge ng mga decision. Pero I'm pretty sure Lipcram to talaga. Hindi pwede siya magdikit kasi unless hindi dapat pumayag si Aubrey na i-babysit siya dito. Sino ba yung mga judges dito? Prost. Ilaya. Ano to? Plasma. Yan. Pero sa tingin ko, panaro dito Lipcram. All 3 rounds. Second side, 14. Lipcram versus Aubrey mag-ice beses para sa ano lang pareho. Punto ng urado. Mga kalaban si K-Ram. Tayo na nun. 3-2. Mag-iay para kay Lipcram. Ba't may 3-2? Putang anang yun. Sino ba nag-judge dito ng 3-2? Huwag nga kayo Guys, huwag nyo kayo pahiya si Aubrey. Anong yun? Ang ganda-ganda na pinakita. Bibigyan niya pa ng score. Ganun, kung ano lang talagang kaya niya, irespeto ninyo. Kung talo talaga siya. Huwag niyong i-babysit na parang nakakahiya yun. Kasi pag pinanood niya to, maano siya na parang guys. Pag talo talaga guys. Ganun talaga. Irespeto niyo pa rin yung laban. Huwag niyong i-babysit. Huwag niyong bibigyan ng kahit anong dahil lang babae, ganun. Hindi. Battle MC, disregard nyo yung gender pag nandyan na. Pag talo talaga. Lipcram all 3 rounds. Bonus lang yung round 3 but 1-2. Malaking potential ni Aubrey, putang na. Napahusay din pala na ito mag-deliver yung projection siya. May experience. Kailangan niya lang talagang maghanap ng pwede niyang makopy na style. O hindi naman na style. Kailangan niyang gumamit ng reference. So, sino yung pwede niyang paggayahan ng format ng paggawa ng mga punchline. So, tingin ko magiging effective si Aubrey. One of the best MC na nakita ko. Si Aubrey. Hopefully makalaban pa siya sa flip top kasi maha siya sa flip top. Iba na kasi yung reference at yung pag-atake sa flip top. Ganun pa man, congratulations kay Lipcram. Ganun pa man guys, bibigyan ko siya ng 10 kasi napakaganda. Although nag-stumble lang si Lipcram ng konti sa umpisa at si Aubrey din, ganun pa man, napakagandang laban, nag-enjoy talaga ako. Kung nagustuhan nyo guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at huwag nyo kalimutan tapusin ang video. Bibigyan ko siya ng 10. Plan motive nga pala ng good vibe po, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, matawa na kapalitis nyo at sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good vibe, peace out, kita tayo sa susunod na video. Peace.